Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Bakit nag-iiba yung accent ko? O katulad nitong hayop na to, ha? Ang ganda ng ngiti. Na-miss kita isang araw, hindi kita binanatang hayop ka, ha? Hindi ko to binanatan eh. Na-miss ko to eh. O, ano sabi niya rito? Sampal sa mga DDS. Pag si Attorney Leni Robredo ang pumalay kay Inday Sara. Gago! Ha? Ano daw? Hintay na. Natutulog ka pa ba? Ay, Mike Abe, natutulog ka pa? Ano, wala ka na sa katinuan eh. Oo, Mike Abe, wala ka na sa katinuan. Natutulog ka pa ba? Anak ka ng teteng. Pag pumalit, si Lini. Sino? Sinong Lini? Si Lini Lugaw? Si Lini, yung nagpatayo ng bahay dun sa Bicol na ngayon, mga sira-sira na. Tayo na, mas matibay pa yung mga pabahay project ko dun eh. Kakabahan, sampal sa amin. DDS sampal daw. Pag si Attorney Leni na ang naging pumalit hindi sa wala kami pakialam. Gago! Wala kami pakialam doon. Ano? Bangag siya ng bangag pero until hindi siya natatakot kay The Junior at Lam, kaya isip-isip lang bago Manyala. Diyan, Pedialic na yan. Ako po, ayan na, nagdawit na si Pedialic na. May self-interest kasi yun, kuya. Kaya pabayaan mo na. Ako na bahala dun, ha? Oh. Ano na naman tong pinagagawa mo na naman, Mike Abe? Ano na naman? Hindi ka na naman ba natulog? Ay, naku, Mike Abe. Ang hirap mong paliwanagan. Kung kailan ka tumanda, ang tigas ng mukha mo. Gago! Sabi ko kasi sa'yo, magtutulog ka para yung utak mo ma-enhance. Gago! You are intended to the words of enhance. Ha? Gago! I-enhance mo kasi utak mo. Wala kaming pakialam dyan kahit si Leni maging deputy secretary dun sa ano. Wala kaming pakialam dun. Kahit nga ikaw eh. Kahit ikaw wala kaming pakialam. Alam mo kung bakit? Kasi kasing datangan niyo yung administrasyon. Gago! Kasing lugaw niyo ang administrasyon kaya wala na kaming pakialam dyan. Alam na namin yan. Na kung sino man yung papalit dyan, puro pare-parehas lang naman kayo mga sinto-sinto. Gago! Ang galing nga na pagsasama-sama kayong lahat. Gago! Kahit sino pa ipalit dyan. Si Castro, Lipad, si Leni, si Bayot na nagtitiktok, si Raulo, ikaw Mike Abe, sino pa ba? Si Kamunting. Sino pa? Kahit nga si Cass Jarrett eh. Wala na kaming pakialam kung sino ipapalit dyan. Hindi big deal sa amin yan kasi nga alam namin pare-parehas lang kayo mga sintu-sinto. Gago! O kahit pa si Gadon, putang inang nun. Wala kami ng pakialam dyan kahit si Gadon pa. Ay Ate Lodi, Ate Te, shoutout. Kahit si Gadon ipapalit dyan bilang deputy secretary. Wala kaming pakialam dun. Isa rin sa sintu-sintu yun eh. O si Cab Rosas, kahit si Brosas, si Posas, o anong pangalan niyang hype na yan, wala pa rin kaming pakialam dyan. Kasi nga, nasa isip na namin eh. Alam na namin na ang ipapalit dyan, walang kwenta. Alam na namin na ang ipapalit dyan, Mike Abe, walang kwenta. Ha? Kaya, yung sinasabi mo sampal sa amin, bobo. Gago! Isang malaking kabaliwan mo lang yan.
Sabi ko sa'yo, magkakain ka, magtutulog ka, kasi baka pag nainis ka na, mangulam kang hayop ka. Gago! Kadalasan sa mga edad mong yan, nangungulam na. Ito mo, sa paulit-ulit mo na yung damit mo, nagpolo ka na lang. In fairness, nag-iba ka na, ha? Hindi na siya naka, yung, ang tawag doon, necktail ba yan? Necktail? Ano man tawag doon? Tsaka ima lang, tumaba-taba ka na, sabi Oo, sabi, kasi magtutulog ka kasi. Tingnan mo po tayo na yung bagsak na yung balat mong hayop ko. Gago! Ako, darating din naman ako dyan sa point na yan, natatanda rin ako. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, Mike Abby. Tatanda ako nang may pinagkatandaan. Hindi katulad mo na tumatanda ka ng paurong. Anak ng teteng naman kasi, Ang tanda mo na, tapos title mo, tapos yung vlog mo, puro ka lang tanong. Tapos magbibitaw ka na isang salita, wala ka pang kasiguro doon, wala ka pang ebidensya. Hindi pa kita pinapanood dito, title pa lang to, ilang minutes na agad ako sa'yo. Ang hirap kasi may kabi kapag hindi kaya ng utak. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, mas minsan talo pa ng mga walang grado, yung mga taong may grado. Lalo't kapag tinapalan ka na ng pera. Kadalasan kasi, hindi ko naman nila lahat. Ako aminado ako dun. Ako nga nagsabi sa inyo na hindi ako nakapag-aral Diba? Pero at least ako, yung mga katulad ko na mga walang grado, hindi kami kayang tapalan ng pera. Hindi kami kayang ihalin tulad sa isang Mike Abby na kayang tapalan ng pera kaya nagpapakatanga. Bagay, noon pa naman din naman daw talaga, tanga ka na. Noon pa naman daw, tanga ka na kaya okay lang naman yun. Okay, panoorin natin sasabihin ito. Pagbigyan. Gago! Pagbigyan pa rin, Gago! Tayo nga, ilang beses tayong pagbigyan natin, pakinggan natin sasabihin niya. Grabe, no? Ang lakas mangasar ng ating mga kababayan dito at sa abroad. Alam niyo kung bakit? Hindi ng pang-asa. Siguro, pwede naman. Yung kailang mga idol. Dito daw, tsaka sa abroad. Ay, mga FW, kayo pala daw yung nagsasabi na, kayo naman pala may kasalanan Kayo naman pala may kasalanan, sabi ni Mike Abby. Kayo naman daw pala yung malakas mangasar. Kayo daw yung nagsasabing gusto nyong ipalit si Lini. Kayo naman pala wow. Grabe. Himala ha. In fairness Mike Abby may dumadagdag na sa mga nagle-level up ka na. May nadagdag Grabe. Wow. Grabe. Yung pinadadagdag na. Okay, play natin. Iya. At bahala ng Pangulo kung anong gagawin. Ang tinutukoy ko po, marami at mukhang nauuna ang pangalan ni dating Vice President. Marami at nauuna. Saan ebidensya mo? Labas mo. At wala, mga may nakikita. Eni Robredo, sa kanilang sinasabi na siya daw ipalit. Siya daw ang maghawak ng pagiging sekretary ng Department of Education. Chismis lang ba to? Akalain mo, Mike Abby, sa edad mong yan, mahilig ka sa chismis? Wala pang binabalita. May chismis ka na? Hindi kaya, kaya pala. Hindi kaya may bumulong na sa'yo? Or binulungan ka na ng handler mo na, ay, putangin na mo, Mike Abby. Ang ipapalit si Leni Robredo na. Hindi kaya ganun, no? Baka binulungan na si Mike Abby na, Mike Abby, si Leni na ipapalit kay BP Sara. No? Hindi kaya ganon? Kasi, bakit alam mo agad? Gago! Bago po, napaghahalataan ka na, Mike Abby. Napaghahalataan ka na, Tatang. Ito naman si Tatang, anak ng teteng ko. Palit na nag-resign na si Sara Duterte na kasalukuyang Vice President. Naku po! Naku po! Gago! Naku po, nakakatakot! Naku po! Ito na pil niya, no? Ulitin natin. Ang ganda ng pagkakaano niya, Bungin na, no?
Hindi pansinin niyo ha, yung mga tanso vlogger, tsaka si Mike Abe, isa na lang ng action ngayon. May ano na sila, with feelings. With feelings vlog. Tingnan mo si Mike Abe, uy, naku po! Ganun pa ang hayop po. Tingnan niyo ha. Play natin. Nakakasalukuyang Vice President. Naku po! Naku po! Utang ano. Kala mo talaga totoo eh, no? Naku po! Ayop ka, Mike Abe. May paarte-arte ka pang ganun. Ito, malamang baka hindi makakatulog ang mga DDS. Hindi daw makakatulog. Teteng kami pa, hindi makakatulog. Tingnan mo nga ikaw, lusaw na yung utak mo. Kaya nga wala kang naiisip eh. Kaya wala kang, eto Mike Abe, hindi totoo, dapat nakikinig ka rin sa ibang vlogger kasi Mike Abe, alam mo, katulad namin mga kami, nanonood-nood kami sa ibang vlogger, kumukuha kami na idea, kung ano yung tamang timpla, anong tamang pagbablog, ganun dapat. Oo, minsan makinig ka rin dapat. Alam mo Mike Abe, ang pangit talaga ng vlog mo. Hindi totoo lang Mike Abe biruin mo minsan nakakahiya, nahihiya ako sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo. Nahihiya ako na, alam mo yung nararamdaman nila. Alam mo kung ano yun? Nahihiya sila sa'yo or kinakahiya ka nila. Dalawa lang naman yun. Nahihiya sila sa'yo dahil hindi nila masabi na kapag pinapanood nila ang video mo, wala talagang kwenta. Nakakahiya ka dahil naturingan, nakilala kanila na bilang professional na tao from SMNI to basurahan na vlog na channel mo. Bakit bigla ka naging ganyan? Di kasi may kaibigan ka na nakakausap ko. Sabi niya, gulat, alam niyo minsan na pag nagkikita kami niyan, sabi nung kaibigan ni Mike Abe alam niyo minsan kapag nagkakausap kami niyan, nagkikita kami, minsan kapag binibidan niya yung mga vlog niya, mga video niya, hindi kami makapag-react kasi wala naman talagang kwenta. Gago! Oo. Yun yung sabi ng mga kaibigan, minsan talaga hindi kami makapag-react pag niyayabang niya yung live niya, yung video niya, kasi wala namang kwenta eh. Opo, pupunta akong Hong Kong. Kita-kits. Ba't tignan mo ba naman hindi daw makatulog? Asan yung, alam mo, magbibigay ka ng gano'n na, mga hindi makakatulog nito yung, pang ano lang yun eh. May Abe, pang bagets lang yun. Tiguang ka na. Gago! May Abe, pang gurang lang yun. Pang bagets lang yung mga ganyan pananalita. Gurang ka na, tiguang ka na. Oo, baka nga kapag tumayo ka sa upuan mo, maaray-aray ka na. Baka hindi makatulog ang mga vlogger nila at mga supporters nila. Matagal na silang gigil na gigil kay Lenny Robredo. Kita mo, ngiwi na yung panga mo, hype ka. Gago! Hindi mo kasalanan yan, biglang nag-stop yan dyan. Ang sagwa, bakit pa ganyan? Ba't umistop sa ganyan? Nakatabi niyo yung panga niya. Gago! Hindi! Gago! May Abe, yung isinasabi mo na matagal ng gigil, isa ka na. Isa ka doon na. Gusto mo mag-research ba tayo? Mike Abe and Lenny Robredo. Ito, may papanood ako sa'yo, Mike Abe ito. Ito, panoorin ko sa'yo. Babalikan ko yan, Mike Abe, Babalikan ko yan. Babalikan kita dyan. Iniwi mo lang yung panga mo. Mga 3 hours, mga 2 minutes lang. Ito. Hindi ko talaga mapagtanto sa isip ko, no? Hindi ko mapagtanto sa isip ko na dati mong sinusuka at durang-dura ka, diring-diri ka, ngayon kinakain at hinihimod mo na. Gago!
Hindi ko lang talaga mag-gets sa iyo, Mike Abby. Diring-diri ka kay Lenny noon. Pero ngayon, tuwang-tuwa ka na. Gago! So, anong iisipin namin? Gago! Anong iisipin namin sa'yo, Mike Abby? Bayaran ka. Tanong lang naman. Kasi, alam nyo, kadalasan, nangyayari yung mga ganyang bagay na dati galit ka, tapos naging mga ilang taon, naging maamo ka na. Alam nyo, nangyayari yan sa mga taong mga binabayaran. Hindi ko naman sinasabi na ikaw yun, Mike Abby, pero malay mo naman. Gago! Kasi ito sa video mo, pakinggan mo yung ito Mike Abby versus Mike Abby to. Kita mo paglalabanin ko ang ang dalawang ikaw, Mike Abby. Panoorin mo ha. Ito si Lenny. Nag-demand pa ng personality sa media na mag-i-interview sa kanya, sasali sa debate. Aba? Nung pagbigyan, na umatras din. Oo. Anong klaseng kandidato yan? Pinagbigyan na nga. Nagdidemand, parang ayaw niyang pumunta. Kung katulad ko na gusto magtanong yan, ayaw niya. Tapos, ngayon nagpalit ng mga pwedeng magtanong sa kanya na panelist bigla naman siya umatras. Salbahe ka, Lenny. Wala kang kakwenta-kwenta, walang kakwenta-kwenta ang prinsipyo mo. Lutang ka talaga. Di ba, partner? Matindi yan, partner Mike. Oo. At Akala niya hindi ko alam Oo. Akala niya hindi ko alam. Pwede bang hindi ko malaman? Oo. Yan ang bago Ako sa ngayon. totoo lang, inaamin ko in public. Gusto kong sumali dyan, pero hindi nila ako sinali. Kasi may nag-demand pala, ayaw sa akin. Bakit kayo takot sa akin? Bakit si Lenny, bakit takot ka sa akin? Ayaw. Tanong sa personal na buhay mo eh. Ang gusto ko lang itanong, ano ang iyong kakayahan? Ayaw sa akin. Bakit kayo takot sa akin? Inaamin ko in public. Gusto kong sumali dyan, pero hindi nila ako sinali. Kasi may nag-demand pala, ayaw sa akin. Ang tapang pala ni Mike Abby, nangahamon pala to ng debate. Bakit ayaw mo ko labanan? Ibig sabihin, takot ka rin sa akin. Awitin mo at isasayaw ko. Gago! Anak ng... So, ibig sabihin pala, Mike Abby, dito muna tayo sa sinabi niya na gusto niya daw sumali ng debate. Politiko ka ba? Ang alam ko kasing sinasabi dito ni Mike Abby na debate na to is Lenny versus Marcos noong mga panahon na yun. So, ano ka? Politiko ka ba? Uy, broadcaster ka lang. Media ka, hindi ka politiko, ha? Baka hindi matalam. Ba't ka lalaban ng debate doon? At saka, sino ka? Ito kung ako naman sa kalagayan ni Lenny Robredo, bakit kita lalabanan? Sino ka? Gago! Isa ka lang hampas lupang vlogger. O ngayon, na ikaw ay vlogger na rin, Mike Abby, kasi baka balikan mo ako, sabi mo, lahat ng sinabi ko patama sa akin. Tarantado, parehas na tayong hampas lupa. Gago! Gago! Yung tanong dito, Mike Abby, bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin kumakasa sa akin? Dalawa na nga lang yung katanungan mo. Puta na, tsaka, ay, wait lang. Wait, may pumasok din na sa utak ko. Puta na, talino ko talaga. Di ba si Lenny babae? Puta, saan ka nakahanap na isang lalaki hahamunin ng isang babae? Saan ka nakahanap ng ganun? Ikaw, lalaki ka, Mike Abby, hindi ka babae. Hahamunin mo ng debate si Lenny Robredo? Babae yun, uy. Ngayon, gets ko na yung sinasabi sa akin. Ang mga nakakaaway mo sa SMNI ay puro babae. Gago! Kaya pala galit ka sa bakla, ha? Kaya pala, ha? Sinasabihan mo ng bakla si Banat Bay, yung pala, ikaw pala yun. Gago! Di mo naisip yun, Mike Abby? Hindi, ito na lang kahit sobrang talino mo, Mike Abby, papatulan mo babae. May kipagdebate ka sa babae. Nakakadiri ka, uy. Ang tanda mo na, tapos papatol ka sa babae.
Oh, okay. Akin. Bakit kayo takot sa akin? Bakit si Lenny? Bakit takot ka sa akin? Ito tayo na babae yun eh. Lalaban ba sa yun? Tsaka, bakit mo lalabanan? Tanga ka ba? Lalaki yun eh. Sorry. Babae yun eh. Wala naman ako itatanong sa personal na buhay mo eh. Personal, hindi personal. Wala mo na, talagang wala. Tanga na, nagmamalinis ka, Mike Abby, eh. Lahat nga ng tirada mo kay Kibuloy, kay Pastor Apollo Kibuloy, tsaka sa mga Duterte, puro personal. Woo! Kila mo ko dyan. Ang gusto ko lang itanong, ano ang iyong kakayanan at programa sa buhay para sa 110 million Pilipino? Sa maraming issue, yun lang. Bakit takot ka sa akin? Bakit takot ka doon sa ibang angkor na magtatanong sa'yo? Nag-demand ka pagkatapos ng pagbigyan ka. Ito at umatras ka pa rin. Babae ka talaga. Pasintabi na ako sa ibang babae. Wait lang. May natandaan pa ako eh. May sinabi ka kay Atty. Glenn Chong, di ba? Sabi mo, bakit papatulan ng isang lalaki ang babae? Kasi di ba sinabi ni Atty. Glenn Chong, ito hindi ko kinakampihan kay si Atty. Glenn Chong ha. Para sa akin, mali din yun. Sa tutusin, umay na nga rin ako sa palaging ganun ni Atty. Glenn Chong. Di ba? Ang hilig mo magmanita ng pagkakamali ng iba, pero nakikita naman sa'yo. Gago! Kung ka na babae, dapat ahamunin mo debate, tas natatakot ka ba sa akin? Una-una, lalaki ka, malamang. Pangalawa, babae yun. Anong ano nun sa'yo, kahit na attorney yun. Tapos, una-una, hindi ka naman attorney. Gago! Unang-una, Mike Abe, hindi ka naman attorney. Dati, sabi mo sa amin, attorney ka, napaniwala mo kami nun. Pero yun, alaman lamang ko, di ko naman pala attorney. Tapos, ngayon puring-puri ka kay, kay Lenny, tingnan mo, Ayan malinaw yan. Partner Mike, bago. Ulitin natin. Nag-demand pa ng personality sa media na mag-i-interview sa kanya at sasali sa debate. Aba? Nung pagbigyan, na umatras din. Oo. Anong klaseng kandidato yan? Pinagbigyan na nga. Nagdidemand, parang ayaw niyang pumunta kung katulad ko na gusto magtanong yan, ayaw niya. Tapos ngayon na nagpalit ng mga pwedeng magtanong sa kanya na panelist bigla naman siya umatras. Salbahe ka, Lenny. Wala kang kakwenta-kwenta, walang kakwenta-kwenta ang prinsipyo. So ngayon, ito yung sinabi niya kay Lenny. Diba? Walang kakwenta-kwenta, salbahe ka, walang kakwenta-kwenta. Pero ngayon, si Lenny, puring-puri mo na. So sa madaling salita, Mike Abe, ito nakakadiri man to, pero parang kaya mo tong gawin. Gago! Sa mga kumakain po dyan, pakihinaan mo na yung volume ng mga cellphone nyo, TV nyo, ha? May sasabihin lang ako, medyo nakakadiri talaga to. Gago! So, ibig sabihin, Mike Abe, kayang-kaya mo kainin yung tayo mo? Gago! Kadiri ka? Ew! Yak! Ew! Anak ng tenteng, salbahay ka, wala kang kwenta, tapos ngayon puring-puri mo, no? Uyup! Ang galing! Ang galing mo talaga, no? Ito dito nyo makikita yung taong na pagiging plastic. No? Plastic na tao. Na kung saan may pakinabang, andun siya. Sa madaling salita, in Tagalog, sala sa init, sala sa lamig. Ayan si Mike Abe. Gago! Dito naman yan si Mike Abe. Kaya ako wala akong tiwala sa mga ganitong tao, yung mga dati puring-puri. Siya Pastor Apollo Kibuloy. Puring-puri niya si Pastor Apollo Kibuloy kasi nung mga panahon na yun, napapakinabangan niya pa si Pastor Apollo Kibuloy. Nung wala na siyang mapakinabangan o hindi niya na mapakinabangan itong si Pastor Apollo Kibuloy, binababoy niya na. Nung hindi niya nakuha ang kanyang kailangan or kanyang kagustuhan na hinihingi kay Pastor Apollo Kibuloy, tinarantado niya na. Kaya kayo mga viewers, mag-ingat din kayo sa mga nakikita nyo sa Maisog Rally. O ba't nadama yung Maisog Rally, Jay?
Gago! Kasi yung iba dyan, no, may sariling interest lang kaya nandyan. Gago! Totoo naman eh, kahit magalit na kayo, magalit kayo eh, wala akong pakialam. Yung iba dyan, may sariling interest lang yan, kaya nandyan yan. Gago! Mga hindi din yan napagbigyan doon sa kabila, kaya lumipat dyan. Gago! Tayo na yun, ay nako, mahirap na magsalita. Mahirap na yun. Yung boss nitong mga dramateros, kaya lang naman nandyan yan sa maisog dahil hindi napagbigyan or baka may gusto lang yung may gusto lang yung makuha sa maisog eh. Gago! O katulad nito yan kay Mike Abe. Wala nang mahita kay Pastor Apollo Kibuloy, nang hingi siya, di umano ha? Nang hingi siya kay Pastor, nung hindi siya napagbigyan, ayan, ano nangyari? Bumaliktad. Ha? Puring-puri siya ha? Puring-puri siya noon kay Pastor. Ibang-iba daw si Pastor. Napakabait daw ni Pastor. Pero ano ngayon? Ano nangyari? Binababoy niya na. Tapos yung galit na galit siya noon, tuwang-tuwa naman siya ngayon. Kasi nga napapakinabangan. Maraming salamat po, Ma'am Michelle Suan. Thank you po. Diba? Yan ang iwasan niyo yung mga taong ganyan. Pag pag may pakinabang nandun. Pero kapag wala nang pakinabangan, tingnan niyo yung ginagawa. Kaya ito kaya kayo, kung sino man yung mag-ingat kayo sa taong to. Pag wala nang pakinabang sa inyo to, baka bigla na rin bumaliktad to. Alalahanin nyo ang daming naitulong dyan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero tinarantado niya pa. Hindi na rin malabong hindi mangyari sa inyo yan. Gago! O ngayon, panoorin ulit natin. Mike Abe versus Mike Abe. Lutang ka talaga. Lutang. Di ba, partner? Matindi yan. Partner Mike. Oo. At Akala niya hindi ko alam eh. Oo. Akala niya hindi ko alam. Pwede bang hindi ko malaman? oo. Yan ang bago Ako sa ngayon. totoo lang, inaamin ko in public. Gusto kong sumali dyan, pero hindi nila ako sinali. Kasi may nag-demand pala, ayaw sa akin. Sali dyan, Takot sa akin. Ubo. Bakit si Lenny? Bakit takot ka sa akin? Ayaw. Wala naman ako itatanong sa personal na buhay mo eh. Ang gusto ko lang itanong, ano yung kakayanan at programa sa buhay para sa 110 million Pilipino sa maraming issue. Yun lang. Bakit takot ka sa akin? Bakit takot ka doon sa ibang angkor na magtatanong sa'yo? Nag-demand ka pagkatapos ng pagbigyan ka. Ito at umatras ka pa rin. Ayos na yan, babae. Sabi na ako sa ibang babae. Ayan malinaw yan. Partner Mike, bagong balita yan na yung inihayag ngayon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ngayong, Yes, akala nila kasi hindi ko alam. Wala namang hindi naman tayo nagyayabang. Ang tagal ko na sa broadcast eh. Bakit ayaw nila ako? Bakit ayaw nila sa akin? Bakit namimili sila ng tatanong sa kanila? Ano yan? Pag ikaw ba, presidente, mamimili ka ba ng paglilingkuran? Pag ikaw ba, presidente, at nagkaroon ng malaking problema ang bansa, sasabihin mo, hindi ako pupunta dyan, magulo dyan. Hindi ako pupunta dyan, hindi ko kaalyado yan. Hindi ko action na yan kasi yan ay opposition, hindi ko kapartido. Hindi ganon. Mukhang si Lenny, ganon ang dating. Namimili eh. Ibig sabihin, pag naging presidente, mamimili ng tutulungan. Tama yung kanyang laging sinasabi, laban. Pag naupo yan, lalabanan si Marcos, lalabanan si Duterte. Walang gagawin niya kung hindi labanan si Duterte, silipin si Pangulong Duterte, silipin ng mga Marcos. 6 na taon, yan ang topic niyan. O anong kinabukasan meron tayo? O sino may kasalanan? Lumalabas ngayon ang totoo. O magalit ka na, Lenny. Wala akong pakialam. Totoo naman sinasabi ko. Ayan. Lutang ang mga dahilan nyo sa mga pampublikong usapin. National issue, local issue. Ito naman yung sagot niya. Ito yung sagot niya kay Abe, kay Mike Abe. Bali dalawang Mike Abe ang naglalaban ho ngayon ha. Referee lang ako, referee lang ako dito ha. Yung isa, yung Mike Abe na yun yung pumapatol sa babae. Ito naman yung Mike Abe ngiwi ang panga. Ayun,
Gago! Ayun, nakangiwi yung panga eh. Oh. Shoutout mo pala kay Jason, kay Tokayo Jason sa. Sabi kasi ni Tokayo Jason sa ni Idol. Wag daw ako masyadong ma-high blood kay Mike Abby tsaka kay Kes Jarrett. Alam mo, Idol, hindi ako na-high blood dyan. Pinagtitripan ko lang talaga sila. Gago! Boring kasi ako dito sa bahay. Sarap kasi paglaruan nitong mga to eh, no? Oh. Eto na, ito yung sagot ni Mike Abby na pumapatol sa babae. At ito yung sagot ni Mike Abby. Ano ba to? Paano? Ang gulo ah. Eto si Mike Abby. Si Mike Abby 1, 'di ba? Ayaw na ayaw kay Lenny. Eto si Mike Abby to, puring-puri si Lenny. O, panoorin. Mga piklawan, dilawan. Eh di lalo na pagka yan po ay ginawa. Although yan ay suggestion o sinasabi, hindi ng ating mga kababayan. Yung aking pong namomonitor sa mga reaksyon at comment dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions, at maging sa ibang mga social media platform, ay yan din ang sinasabi. Hindi nawawala ang pangalan ni Attorney Lenny Robredo. Aba, kung qualification ang pinag-usapan, meron. Ha? Dahil abogado ito at malapit sa mga bata, pangalawa, alam niya kung anong problema na kinakarap ng mga estudyante. Ano daw? Wait lang. Ulitin natin. Social media platform, ayan din ang sinasabi. Hindi nawawala ang pangalan ni Attorney Lenny Robredo. Aba, kung qualification ang pinag-usapan, meron. Ano yun, Mike Abby? Sinabi ni Mike Abby 1 na lutang, walang kwenta, walang bilang si Lenny. Tapos dito, kung ano lang, ba't dito iba yung sinabi mo? Kung qualification lang daw, una-una, attorney. So, pag attorney, okay na? Ganon na baka babaw yung ano mo? So, ibig sabihin, pag hindi ka attorney, hindi ka pwede sa mga ganyan, sa pagiging DepEd secretary. So, ibig sabihin, maglalaban pala sila doon at si Lenny. Gago! Ganun ba? So, ibig sabihin, kailangan pa pala maglaban ni Gadon at ni Lenny. Parehos attorney yun. Yung isa, dismiss nga lang. Gago! Anong tawag kay Gadon, guys? Anbar? Anbar ba? Anbar? Anong tawag kay Gadon? Anbar? Oo, nakalimutan ko. Gago! Disbar! Oh. Gago! Isang attorney na may lisensya at isang attorney na wala ng lisensya. Oh, ibig sabihin maglalaban 'yun kasi pare-parehas lang sila ano. So ibig sabihin wala pa lang karapatan diyan si TikTok, si Raulo. Wala ding karapatan diyan si Pohosas. Oh, magkakasama yan eh. Wala ding karapatan diyan si Lipad Castro. So mga wala pa lang karapatan nyo kasi wala naman wala naman attorney yan. Tsaka ito pinagtataka ko, bakit mo tinitira yung sarili mo? Baliw ka na ba? Gago! Hala, si Mike Abby nababaliw. Tinitira niya yung sarili niya. Ha? Dahil abogado ito at malapit sa mga bata, pangalawa. Malapit sa mga bata. Iba rin. Sana lahat malapit sa bata. Malapit sa bata. So, ibig sabihin, pwede pala dyan si Vice Ganda, malapit sa bata yun. Pwede rin pala dyan si Corina Sanchez, malapit sa bata yun. Palagi pa namimigay ng tsinela sa mga bata yun. So, pwede na yun. Gago! Ano na yun? Ayun na yung pinaka-standard mo na qualification sa mga pwedeng maging DepEd secretary. Ang taas mo, Mike Abby. Ang lalim mo, grabe palakpakan. Sobra, ang lalim mag-isip ni Mike Abby. Biruin mo sobrang lalim ng kanyang pag-iisip para makapili ng bagong DepEd secretary. Ganun kagaling, ganun kabobo si Mike Abby. Gago! Alam niya kung ano ang problema na kinakarap ng mga estudyante at ng mga public school teachers at mismo ang Department of Education. Tumakbo ng presidente yan eh.
nanalo. Siyempre, ni President Bongbong Marcos ngayon. So, siguro kung pagiging sekretaryo, mas kaya-kaya niya. Pero yun po yung idea ng ating mga kababayan. Inuulit ko, si Pangulong... Idea ng ating mga kababayan. Asan sila? Wala naman na kaming makita sa likod mo. Mag-isa ka lang naman nagdadaldal dyan. Anong idea ng ating mga kababayan? Dinamay mo pa, pati OFW. Gago! OF naman to si Mike Abby, nananahimik mo. Nananahimik yung mga OFW, pati yung mga OFW, dinamay mo na. Gago! Maging sa ating mga kababayan. Maging ang ating mga OFW. Ganyan po ang desisyon ng mga kababayan. Ang tanong dito, Mike Abby, tiga saan ka? Kasi kada magbablog ka, sabi mo, kasi napupuna natin siya eh. Lalong-lalo dun sa secret deal. Kaya medyo medyo nag-iingat eh. Kaya lagi niya sinasabi is galing sa ating mga kababayan. Ang tanong, asan? Ultimo sa ultimong mga supporters ng Marcos nagrereklamo na eh. Gago! Tapos sasabihin mo para sa dahil gusto ng ating mga kababayan? Gago! Mga kababayan, ibig sabihin lahat yun. Oo, mga kababayan. Tapos sabi mo, may mga OFW pa. Gago! Sa tingin mo papayag ang mga Marcos supporters na si Lenny ang iupo dyan? Yung mga lihitimong Marcos supporters, ilan ba yun? 24 million? Yung mga lihitimong mga Marcos supporters, tingin mo papayag na si Lenny? Tingin mo ipagsisigawan nila, ipupukpukin nila na si Lenny ang ihalal dyan? Ihalal, ipalit dyan? Or ilagay dyan sa pwesto na yan? Kung si Lenny naman ang ipapalit dyan ng administrasyon, wala na tayong pakialam nun kasi nanggaling na nga sa bunganga ni Ma'am Shitars eh. Diba? Nanggaling na nga yun sa bunganga ni Ma'am Shitars na mas okay pa ang si Lenny kaysa kay BP Sara. Gago! Do you remember that, motherfucker? Gago! English yun ha. Bibihira lang ako mag-English dito. Abe, wag kang puro daldal. O, kita mo, nagagalit na siya yung mga OFW dito. Pati sila, dinamay mo. Hindi totoo ha, kahit yung mga supporters ni Marcos, ayaw nila kay Lenny. Tapos supporters pa ng Duterte, mas ayaw nila kay Lenny. Yung mga supporters ng Dilawan, iilan na lang yung mga yan. Siguro mga 10,000 lang, 5,000, gano'n. Wala naman ng Dilawan ngayon eh. Ewan ko lang, baka nagiging Dilawan na yung mga pulahan, ewan ko lang. Gago! Hindi totoo baka lang naman na yung mga pulangaw ay nagiging mga Dilawan na rin. Mali natin, baka yun na yung nangyayari. Hindi natin alam. Diba? Ito sasabihin mo, kagustuhan ng ating mga kababayan. Alam mo, may kabi, kung magbablog ka, suluhin mo, huwag kang ganyan. Tanga na, ayot ka, nagdadamay ka pa. Hindi siguro nga, kakasita natin dito kay Mike Abby, na gumamit ka ng di umano. No? Ganun dapat gumamit ka ng di umano para hindi ka mapagkamalang fake news. Ngayon naman, ang napapansin ko sa mga vlog niya, ginagamit niya lagi is mga kababayan. Lagi niya sinasabi yan sa mga vlog niya. Ito po kagustuhan po ito ng ating mga kababayan. Ito po ang sigaw ng ating mga kababayan. Ito po ang plano ng ating mga kababayan. Suportado po ng ating mga kababayan. Palagi ko naririnig na yan sa mga vlog niya. Pero maling-mali pa rin yun eh. Mga kababayan, tapos wala ka nga lang pinapakita dyan. Nag-isa ka lang kaya dyan. Matulog ka kasi, hayop ka. Kaya ka nababaliw eh. Gago! Sa Ilocos Norte, maraming galit kay BBM mo, di ba? Nadamay pa ang inosente sa ginawa mo, Abby. Kaya nga, walang kaalaman lang, pati mga OFW dinadamay.
mga kababayan natin sa ibang bansa. Sabi niya, mga kababayan natin sa ibang bansa. Mga kababayan natin gusto. Putang ina, kahit nga supporters ni Marcos, ayaw dyan eh. Ang galing din eh, no? Hindi, ito lang talaga, ibang-iba talaga. Talagang only in the Philippines talaga, no? Biruin mo ang tagal nilang binababoy si Marcos, pero sila yung mga magkakasama na ngayon. Gago! Grabe, no? Kaya hindi na rin tayo magtataka na itong si Mike Abe is yung tae niya, kinakain niya. Kasi diba dati, diring-diri siya, busit na busit siya kay Lenny, hanggang sa hinamon niya na nga kahit babae yun. Kaya, grabe, iba ka din talaga mo ikabi, puta yun, pati babae, hinahamon mo. Gago! Ikaw na, kung matapang ka talaga, Mike Abe, hindi kasahan mo yung hamon ko sa'yo. Di ba? Hindi, ganito na lang, Mike Abe. Maghahanap ako ng babae kasi baka talagang ilag ka sa mga lalaki. Maghahanap ako. O, si ano na lang, si Ann Harot. O, gusto mo? Mike Abe, debate kayo ni Ann Harot. Yun, babae yun, ha? Babae yun, si ate Ann Harot. O, baka yun ang gusto mong kadebate. Tapos, alam mo kung saan masarap magdebate? Doon sa SMNI. Doon tayo sa loob. Hindi, ayoko ng Zoom. Ayoko ng Zoom. Gusto ko harapan. Hindi, huwag ka matakot. Hindi kita gugulpihin. Gago! Hindi kita gugulpihin, Mike Abe. Huwag ka matakot. Hindi naman ako ganun kabrutal. Huwag mo lang akong mumurahin. Huwag mo lang akong yayabang-yabangan. Kasi baka hindi ka makalabas dun. Gago! Pero Mike Abe, kung talagang matapang kasi nakita ko sa video, hinahamon mo babae, puta. Bakla ka ba? Bakla ka ba, Mike Abe? Sagwa mo maging bakla. Tiguwang ka na, uy. Gago! Sagwa mo maging bakla, Mike Abe, kung sakaling bakla ka kasi puro babae. Tungina, no? So, ibig sabihin, no? Bas dada ako, Choli. Wala pala sila dun. Mas nag-Judea, totoo pala, no? Yung mga narinig natin balita, no? Na puro lang babae yung kaaway nito dun. Ay. Yan ang gusto ko nga eh. Mag face to face kayo, Sir Jay, ni Sir Abe. Yun nga yung gusto ko eh. Kaso walang sagot eh. Ewan ko, baka pinag-iisipan. Baka sabihin niya, ingi ako talent P. Ingi ako talent. Walang talent P. Ano to? Usapang lalaki to. Hamunan ng pagiging tunay na lalaki. Kung ikaw man ay tunay na lalaki. No? Yun, Mike Abe. Anak ng tae tuloy. Anak ng teteng ka, Mike Abe. Dati durang-dura ka, sukang-suka ka kay Lenny. Ngayon puring-puri mo na. Magkano? Mike Abe, magkano? Talagang naman. Gago! Ang Mike Abe. Ay, naku mo, bakit ka nagkaganyan? Bakit ka nagkaganyan, Mike Abe? Putangin lang mo, Mike Abe, dahil sa pera nagkaganyan ka na. Gago! Mike Abe, ba't ka nagkaganyan? Gago! Magkano ba offers? Gago! Magkano ba offer sa'yo? Anak ng teteng, laki siguro ng offer dito. Hindi, tanong lang, Mike Abe, baka pwede naman makaporsyento dyan. Kahit ano lang, pangbili ko lang ng big bike. Gina, magkano lang naman big bike, may tiga na, diba? Boss Randall, nandiyan ka ba? Miss Rando? LNM, shoutout. Magkano lang naman big bike? Merong big bike na para makasama na ako kala Banat Bike kapag nagpupunta ng Baguio. Magkano lang, may tig 250. Yun, may tig 250k na big bike ko, di ba? Padili, siya naman, may kami. Promise, hindi na kita babanatan. Hindi na kita babanatan, may kabe, promise. Hindi na. Pero hindi rin kita pupuriin, ha? Hindi kasi ako kumakain ng ng sinuka ko, hindi ako kumakain ng ganun. Gina, may kabe, magkano ba? Gago! Ito, napaghahalataan ka eh.
Ang mura naman. Oo, may ano eh. 300k ba? 300k, Sir J. 400cc. Pwede na yun. At least makasabay lang ako sa expressway kila Banat Bay. Oo. May kabe, sige na. Pa-canvas. Pa Cybate. Ate Tricia, shoutout. Huwag ka maniwala. Joke lang. Hoy, visit. Huwag daw ako maniwala. Kahit na to. Tayo na dati sukong-suka ka kay Lenny. Ngayon gustong-gusto mo na. Ano ka ng teting, Abi? Huwag kang gano'n, Abi. Oo, yung pinagagawa mo sa buhay mo. Hindi mo, ang lungkot na ng mukha mo. Wala naman pera yan, Jay. Wag ka, ha? Wag ka. Ha? Wag ka. Sabi niya nga dun sa nakabangga sa kanya, hindi mo ba ako kilala? Oo, sabi ni Mike Abi yun. Nabangga lang daw siya dito. Nabangga lang siya sa balikat. Sabi ni Mike Abi, hindi mo kilala? Ito, babae, pinurmahan ng ganun. Gago! Oo! Ganyang kalapit yan si Mike Abi. 2 beses nang may nakaaway na babae yan. Yung una nga daw ay nabangga lang daw siya. Tapos dapat nga, 'di ba sa atin mga lalaki kapag nakabangga tayo ng babae or tayo yung mabangga ng babae, talaga nagsusorry pa tayo. Pero si Mike Abi, ibahin niya yan. Si Mike Abi, nung nabangga ng babae, sabi niya sa babae, kilala mo ba ako? Ano, pang mga yun eh. Ay, tipong bubunot agad yun. Mga ganon, yung kilala mo ba ako? Bubunot yun. Puta, nakakatakot si Mike Abi. Pati babae, pinapatulan, nakakatakot ka. Was J, wag mong patulan yan si Mike Abi, baklang matanda yan. Hindi, debate. Wala namang ano eh. O kagaya ng Mike Abi, kagaya ng sinabi mo kay Lenny. Hindi rin kita pe-personalin sa debate natin. Don't worry. Don't worry ha, don't worry. Don't worry. Mike Abi, hindi kita pe-personalin. Basta ang rules, ang itatanong mo sa akin, 5. Diba? Kasi, syempre, dahil senior citizen ka na, bibigyan kita ng discount. So, ang tatanong mo sa akin, 5. Tapos sa akin, 2 lang. Kita mo, ilan ang nabawas? 3. May 3% ka na agad na discount. Ganun naman pag senior citizen na mabigyan natin yan. Syempre, mahal natin ang mga senior citizen. So yun, 2 na lang. Pero ang rules, ako unang magtatanong sa'yo. Na kailangan masagot mo yung tanong, kapag hindi mo yung nasagot, uwi kang talunan. Ganun lang, kasimple. Pag hindi mo nasagot yun, dapat direct to the point ang isasagot ko sa'yo. Pag na sagot mo yun, panalo ka na. Yung 2 tanong na yun. Talo na agad ako kahit hindi mo ako tanungin sa 5 tanong ko. Sa 5 itatanong mo sa akin, magde-declare na agad ako na talo ako. Ikaw na. Gago! Yun, di ba? Maraming salamat, Ate Michelle. Mga rin, salamat. Loko ka talaga, G. Hindi ko naman eh. Ate Kitty Chan, shoutout. Mimi Kulit, shoutout po. Nakaligo na si Mr. J. Nakaligo na ako. 3 araw na ako din naligo eh. Ganun lang kasimple, Mike Abi. Pag-isipan mo mabuti. So, ibig sabihin pala, ito pala. Wait lang, may pumasok na naman sa isip ko. Kasi sinabi mo si Lenny na attorney ka, tapos ako media lang. Dapat lumaban si Lenny. So, ibabalik ko sa iyo yun. Paano yan, Mike Abi? Parehas na tayong vlogger ngayon. May karanasan ka rin sa media, no? Pero nasa vlogging tayo eh. Nasa vlog industry na tayo. So parehas na tayong hampas lupa. So ibig sabihin wala ka nang pwedeng idahilan para hindi mo ko patulan. Kaya ako sa iyo, Mike Abi. Kasana, kung tunay ka talagang lalaki, pero mananatili kang bakla sa paningin namin pag hindi ka masasamon ko.
Yun yung masaklap. So eto, panoorin po natin to. Tingnan nyo po ha. Ganito na po ang ano na ngayon. Ang mainstream media. Sobrang ano na po ang mainstream media. Sobrang wala na talaga sa hulog. Kasi ito isipin nyo, panoorin po natin tong video na to.